DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. 11 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas at magandang araw po sa inaabot ang broadcast namin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer Pusong Minero. Ngayon po'y araw ng Sabado, ika-15 sa buwan ng Agosto 2025. Ako po si Felix Tambongko. Magandang umaga ka Felix at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at magandang umaga Metro Manila. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga kababayan na nakasubaybay sa ngayon na samahan niyo pa kami sa loob ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ito po ang inyong kasamang Jimmy Mahusay na bumabati sa inyo ng isang magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat sa ngayon. Felix? Magandang umaga siyempre sa lahat ng mga regular na sumusubaybay sa atin sa programa ngayong araw na ito. At siyempre magandang umaga po sa mga tiga PMCA. Malapit na may conference, hindi pa tayo nakakabalita ano namang nangyayari sa preparasyon. At siyempre magandang umaga rin sa mga tiga Eastern Rizal Miners Association sa pangunguna ni Miss Litali, ni Miss Annie at ganoon din sa lahat po ng mga member company po ng Eastern Rizal Miners Association. Magandang umaga rin sa mga tiga Rapid City at ganoon din sa mga tiga Supreme Elite. Mamaya meron tayong balita galing sa Supreme Elite. At magandang umaga rin sa mga tiga Mapa sa pangunguna ni Caroli Angeles. At siyempre sa lahat po ng mga tiga Mines and Geosciences Bureau, sa mga tiga DNR at sa lahat po ng sumusubaybay sa atin pong programa ngayong umagang ito. Magandang umaga po. At si Cabo Oryx Pantaleon, abay na puyat raw kaya intay sa atin. At kay Ninong Umpumilyari, good morning rin dyan po sa US. Ayun, si Paring Kalawit nagmumuni-muni, may kabubunot pa raw. Naku, patay tayo dyan. Magandang umaga, Cabo Oryx Pantaleon. At kanina pa ata yan nakaantabay. Oo, kanina pa. Sa loob na isang oras kung hindi man natin na makasama ngayon si nagmumuni-muni. Andyan naman si Cabo Oryx na makakasama natin na habang nakatunghay sa ating programa. At Ka-Felix, siyempre nakatunghay na rin ang ating mga kababayan ngayon. Dito masugid na taga-subaybay natin dito sa aming lugar, dito sa Venezuela. Itong si Ferdinand Benedicto, si Joyce de la Peña, si Elech Macapinlac, Francis Castro, si Donna Minjola, si Nelme Lumigid, at itong Team Alpha at Team Ogong Victory Global. Abay, mayroon palang Thanksgiving na magaganap bukas ng umaga, August 17. Ito'y sa paumuno ni Pastor Proctoso Tinitigan at ang iba pang mga head leader ng kanilang church. Congratulations
sana yung inyong Thanksgiving ay maging matagumpay. At sana ay makarating sa amin kung ano man yung inyong iginayak na pagkain. Magandang umaga sa inyong lahat. Yun lang. Pero si paring Edwin nag-ayos-ayos na. Talaga lang tinanghali ng bunot. At magandang umaga rin po sa mga tiga DWRB 103.9 News FM sa panguna ni paring Renete Chanco. Magandang umaga po. At sa lahat ng mga taga-lalawigan ng Rizal, abay good morning po. At mamaya bigyan ko kayo ng update sa Kainta. Yung sa Kainta kasi medyo nagpa-press con kahapon si Mayor, kaya lang na hindi ako nakapunta. Pero bago yung kasama Jimmy, meron muna tayong report. Naipasa ko ba sa yung report? Yung dalawang report may kaugnayan ito doon sa pamamahagi ng ang tawag dito ng relief goods ng Supreme Elite at sa pamamagitan niya ng presidente ng Eastern Rizal Miners Association, si Miss Litali. At siyempre, walang ibang maghahatid ng balitang yan at detalye niya, kundi yung aking partner na si Felix Tambongko. Namahagi ang Supreme Elite Resources Incorporated o SERI ng relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Kusing sa Barangay Narawan, Sitio Galilee, Antipolo City noong July 28 at 30 ng kasalukuyang taon. Ang pamamahagi ay pinangunahan ni SERI President CEO at Eastern Rizal Miners Association President, Miss Angelita Lee. Ang naturang hakbang ay inisyatibong tugon at malasakit ng kumpanya sa mga pamilyang nangangailangan na naapektuhan ng Bagyong Kusing, sa mga naninirahan sa komunidad malapit sa lugar ng operasyon at bahagi din ng kanilang corporate social responsibility. Maliban dito, nagkakaloob din ng regular na tulong ang kumpanya sa mga host community sa ilalim ng Social Development and Management Program o SDMP. Kabilang sa mga programa sa ilalim ng SDMP ay ang pagpapalakas ng programang pangkalusugan at edukasyon sa mga host community. Sa ilalim ng programa, namamahagi ang kumpanya ng libreng gamot bawat quarter para sa mga kalapit na komunidad bilang tulong sa mga may sakit at upang mapagaan ang kanilang mga pasanin. Nakapaloob din ang scholarship program sa pamagitan ng pagbibigay ng education allowance para sa mga scholar. Nagbibigay din ito ng pag-asa sa pagkamit ng mas magandang kinabukasan sa mga kabataang nangangailangan. Patuloy rin ang commitment ng Supreme Elite Resources Incorporated sa pagpapaunlad ng mga komunidad sa paligid ng kanilang operasyon at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno sa ilalim ng Mind Forest Program, paglahok sa program ng pamahalang panlalawigan at sa National Greening Program ng nasyonal na pamahalaan. At higit sa lahat, ang pagtalima sa pamantayan ng umiiral na maynigak at pagtitiyak na ang kanilang operasyon ay tumutugon sa sustinidong pagunlad sa pamamagitan ng responsableng paraan ng pagmimina. Ang pagtitiyak ng lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular na multipartite monitoring. Lahat ng mga rekomendasyon mula rito ay tinitiyak naman ng Mines Rehabilitation Fund Committee na nagkakaroon ng katuparan. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasama ang Felix Tambongko sa talaga namang grabe yung tulong na ginagawa ng Elite Supreme na yan Felix. No? Hindi matawaran. Ay kasi andun yung presidente ng ERMA actually, si Ma'am Lita kasi, siya rin yung presidente ng ERMA at the same time, siya yung president CEO ng Supreme Elite. Kaya very active. Oo, ganun na lamang ang pagiging aktibo nito. Pero meron pa tayo kasama Jim meron pa tayo yung sa lungsod ng Marikina. Sa lungsod. Sa bayan ng Kainta. Oo, yung plano raw at na ma-resolve yung problema ng pagbaha sa lungsod ay talagang gustong sa lungsod. Sa bayan ng Kainta ay gustong malutasan nitong si Mayor Kit niya ito.
At tuloy-tuloy yung ginagawa nilang pag-uugnayan dyan sa tanggapan ng DPWH kahapon. Nagpa-press con din ito eh. Pero mamaya, pagpintuhan natin yung press con na yan. Papasukin mo muna kasama Jim. Oo, Ang Cainta Rizal ang isa sa bayan na matinding deperwisyo ng mga nakaraang pagbaha dulot ng bagyo at ng habagat. Kung din ito'y ipinanukala ni Cainta Rizal Mayor Kit Nieto ang paglalagay ng water interceptor sa bahagi ng Imelda Avenue na magmumula sa may dental sa Karangalan upang ang tubig ay hindi na dumaan sa mga binabahang subdivisyon. Maglalatag umano sila ng bagong drainage system na triple ang laki kumpara sa kasalukuyang drainage system. Actually, bubutasin yan para makita kung merong baray yung ilalim. Tapos maglalatag kami ng bagong drainage system na triple ang laki doon sa kung ano yung nandun na yun. Para mas magkaroon ng tsansa na yung tubig dumaan kaysa pumasok pa sa subdivision at dumaan sa mga creeks and waterways. So bypass na siya, parang ganun Well, it's an interceptor. We call it an interceptor. Sa pahayag ni Department of Public Works and Highways Rizal First District Engineering Office, Maintenance Division Chief, Engineer Jonathan Alvarez, nakipagpulong na sila umano kay Mayor Nieto at nag-usap nila kung paano masusolusyonan ng pagbaha at patuloy din umano ang kanilang ginagawang koordinasyon. July 30, galing kami kay Mayor Kit Nieto. Nag-usap kami regarding sa kung paano masosolve si baha or partially masolusyonan pag paunti-unti hanggang sa masolve natin. Kaya full coordination naman kami sa LG of Cainta, ang DPWH po, Rizal First. Mahahanapan na rin naman ito ng kaukulang pondo dahil sakop naman ng National Road. Dati na rin naman naglaan ng pondo ang DPWH para sa proyekto sa lugar, subalit hindi natuloy dahil nagkaroon ng problema sa mga tatamaan ng proyekto during pandemic, kaya nabalik ang pondo. So ano yun, may hanapan na lang ng pondo o meron ng mga available fund? So far sir, talagang unfortunately wala pa, pero talagang i-request naman namin siya kasi dadaan naman siya sa ano namin OO1 kasi consider as national road si Imelda Avenue. So pwede naman namin siya agad ipasok sa, hindi na kami maghihingi ng endorsement sa basic infra project. Sa 001 pa lang namin dyan, pwede na namin siyang ipasok kasi consider as national road si Imelda Avenue. Sa Cainta kasi sir, the terminated project kasi nagkaroon din kami ng problema sa right of way issue. May mga siyang na bahay na tatamaan. Medyo nagka-problema kasi pandemic time yun Bawal magtanggal ng tao, bawal mag-relocate, so solely ang fund. Isa naman sa wishlist ni Mayor Kit Nieto ay ang dredging ng Laguna Lake. Pero naniniwala ito na ang capacity para mag-absorb ng tubig ay kung gaano kasilted ang lugar. At ang isa sa pinakamabisang paraan, sana ay may sagawaan dredging sa mas madaling panahon. It's one of my wish list na sana matuloy na yung dredging doon. Pero siyempre yung capacity to absorb waters will be dependent on how silted an area is. Siyempre, kung ito maluwag pa at malalim pa ang pwede, mabilis pumunta ang tubig doon. Siyempre, kung ito puno na at naaabot na yung maximum limit na absorption, mabagal at mababackflow ang tubig. So the best way really to remedy this in maybe the next 10 years is to have the dredging activity done as soon as possible. Samantala, isa sa nakikitang solusyon ng DPWH ayon kay Engineer Alvarez ay ang paglalagay ng floodgates para masolusyonan ang pagbaha, hindi lamang sa Cainta, kundi maging sa bayan ng Taytay Rizal. Sa Taytay naman sir, hopefully ma-propose din namin. Pero sana ma-push both Cainta and Taytay na floodgate kasi para once kasi na tumaas si Manggahan floodway sir, doon ang tap-tapo ni Cainta River. So ang mangyayari, iikot-ikot lang o babackflow ang tubig, hindi ma-i-stop. Kung may floodgate sana sir, mahaharangan, tapos may pumping station, ibobomba lang yung tubig, kahit na mataas yung tubig ng Manggahan, tuloy-tuloy pa rin ang agos ng tubig sa Cainta, which is the major output ng halos lahat ng mga nangyagaling tubig hanggang sa upper Antipolo sir. Mula rito sa Cainta Rizal, Felix Tambongo, The Observer News, para sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasama ang Felix Tambongko. Abay, grabe ano. Talaga namang ang mas mainit na mga usapin ngayon kaugnay sa mga pagbaha ka Felix ano. Oo, mainit ang usapin ngayon, pero napansin mo ba doon sa video, nakalusong sa tubig yung mayor ano?
Sa Kalusong, talaga namang kitang-kita. Yung napansin ko, si Mayor pala. Si Mayor mismo yun, yung nasa unahan. Alam mo, sabi niya, yung walang buhok. oo, siya yun. Oo, Pero siyempre. balbasin, maraming buhok sa baba. Sa Balbas. Oh. Alam mo, sinabi niya, yung ginagawa niya na yun, yung pinakaayaw niyang gawin. Oo. Pinakaayaw niyang gawin, pero wala siyang magawa kasi kailangan niyang mamigay ng ayuda o tulong sa kanyang mga kababayan. Kaya lang, Ako, kapag karaw siya namimigay ng ayuda, Oo. para bang nahihiya siya na ang pakiramdam niya parang wala silang nagagawa. Kasi nga, yung problema, di ba? Katulad niyang problema na yan, mga pagbaha, dapat noon pa man, bago umabot na ganyan ang pangyayari, dapat na-solve na nila yan o kaya nabantayan na nila yan. Di ba? Kaya nga. Pero si paring Edwin Moreno, paring Edwin, pasok ka lang at anytime. Andyan naman at para ma-accept ka ni Melvin. Anyway, at kahapon, meron ding may press con siya kahapon at alam mo, yung balitang ipinasok natin ngayon, bago pa yung press con, nagawa na natin yung istorya. Pero napansin ko yung press con, yan yung naging opening yung tema na yan. Ganon. Oo, ang kagandahan lang, medyo mas advanced yung report natin kasi may reaksyon na ng DPWH Dahil doon sa report natin, may reaction na kagad yung DPWH Oo. dahil nga sa mga pangyayari. At Mas nauna yung may reaksyon kaysa dun sa laman ng press con kasi yung pambungad ng press con kahapon Oo. yan mismo may reaksyon na agad press con pa lang. Ayos, ano? Kaya, Oo, at nauna ng konti. Pasensya na medyo na-preempt namin. Anyway, ang isa lang sa tinitingnan ko maigi kasi tinanong siya regarding dun sa anong reaksyon niya. Dun sa ginawang paglalahad ng Pangulo sa mga pangalan ng mga kontraktor pero ang balandra nito lahat sa DPWH. Nako, sinabi mo pa ka, Felix, no? Kanya-kanya silang paglalahad kung sino yung... Marami talagang tatamaan Alam mo, sa mga lugar na pinunduhan o binadgetan para magkaroon ng mga pumping station, mga flood control, maraming nagulat dito nga sa bahagi ng Bulacan mamaya mapag-uusapan din natin. Nagulat nga si Gobernador Daniel Fernando. Ganun pala karami yung mga flood control project na inilagay din sa kanyang lugar. Pero mamaya balikan natin mamaya si Governor Fernando. Kasi kailangan. Gusto ko lang i-cite yung konting binabanggit ni Mayor Kit Nieto Kasi ang sabi niya, pagkakaintindi ko kasi hindi ako napunta ng press ko, pagkakaintindi ko doon sinabi niya, parang ang dating sa akin na-generalize niya tapos self-destruction. Ganun talaga ang mangyayari ka, Felix. Kasi may una mga nga tamaan habang binabanatan ng Pangulo, hindi naman siya gustong-gusto nga yung ginagawa ng Pangulo. Kaya lang, ako sa interpretasyon ko to, na habang binabanatan ito ng Pangulo, ay bumabalandar sa DPWH. Sino ba si DPWH? O hindi ba isang pangunahin ngayon sa ng gobyerno na pinaglalaanan lagi ng pinakamalaking pondo ng pamahalaan? At isa pa, habang binabanatan mo yung issue na yan at habang nililinaw yung issue na yan, teka muna, hindi lang yung ahensya ng gobyerno ang tinatamaan, kundi maging yung mga namumuno sa gobyerno. Correct ka dyan. Oo. Ayan ang masakit na katotohanan. Pero hindi naman yun ang ibig sabihin ni Mayor, kundi yun yung ilang pagkakaintindi ko doon sa ilang pahiwatig o indirectamente, pero yun yung aking pagkakaunawa doon na okay, meron tayong may mga ganong pagpapangalan, pero ang punto doon na-generalize talaga lahat. Pero ang kinumpirma lang ni Mayor Kit Nieto sa kanila, walang proyekto sa kanila na hindi nila alam. Yun naman ang Hindi katulad sa Bulacan.
Oo. Ay, sa Bulacan, ito, panoorin muna natin yung ilang bahagi ng pagpasyal ng Pangulo sa Bulacan. Kasama si Bulacan Governor Daniel Fernando bago natin pagkwentuhan. Tingnan natin, ano bang nangyari dun sa ginawang pamamasyal ng Pangulo? Parang sa Kalumpit ito O, Barangay Buluran, Kalumpit, Bulacan. Ito, yung naging pagpasyal ng Pangulo doon at yung kanyang pahayag doon sa matapos na makita niya yung proyekto. Sige nga, Melvin. Natutulog yata. Ayan. Responsible dito sa gobyerno, sa private, at kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim. Ang katotohanan, under specification yung decade dahil nasa bakal, tapos nakita mo kung pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture pati meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho, talagang bibigay, kaya't bumigay na nga. Kaya't kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa dapat pumunta sila rito, pakita nila ganong kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Ayun. Nakita ko na. Yung pinagkukwentuhan, binabanggit mo kanina na nagulat si Governor Fernando. Ayan. Oo. St. Timothy, yung kontraktor. Oo, St. Timothy. At alam mo, naalala ko yung St. Timothy niyan na dati nang napag-usapan niya nung election niyan Kasi pero yan yung pangalan na lumitaw doon sa Comelec. Teka si Tol Vince Aguilar sabi sa akin, Tol, di ko marinig ang audio ni Ka Felix. Doon ka manood, Vince, sa live ng The Observer, na nakasubaybay pala sa atin kasi nag-live din ako. Ayun, si paring Dante Francisco na nakasubaybay din, si Alicia Manlapig nakasubaybay din, yung aming kagawad na masipag, si kagawad Kevin Lazaro ay nanonood din sa aking live. So, alisin ko na nga lang itong live ko na ito. Doon na ako sabagay Hindi, sa ulit, pagka ganon, itimbre mo kay Melvin para may direkta sa sa page mo. Sa The Observer po kayo para marinig ninyo yung audio yung kwentuhan namin ni Ka Felix sa programang The Observer. Kasi yun ang magiging implication niyan. Kapag naisabay mo siya, ikaw lang talaga maririnig. So yun ang negative na implication. Pero kung tinimbre mo kay Melvin, mapakukuha natin kay Melvin yung para maisabay siya. Ayan. Dito na nga lang ako sa The Observer mag-live para ang gawin natin sa ulit pero anyway. At yun ang pinagkukwentuhan namin ni Ka Jimmy doon po sa hindi kanina na pakinggan yung pag-uusap namin. Nagsalita yung Pangulo, may kaugnayan doon sa ginawa niyang pamamasyal dyan sa bahagi ng Kalumpit, Bulacan at nakita nila na yun daw ginawang pader. Abay, kapal? Dos lang ba? 18 cm, di ba? 18 cm. Oo. Tapos, gano'n ang senyas
Ano, manipis na manipis yun. Parang mas makapal pa yung kalsada. Dapat nga daw, kasing kapal ng kalsada ang katapat noon. Ngayon, ano pang sabi niya? Mayroon pa siyang mga binanggit doon eh. Actually, Sira daw yung sira yung tibag na yung ilalim, lito na yung mga bakal. Oo, yung dike, nababakbak na. At yung semento raw na ginagamit ka, Felix, imumustra ko. Kapag daw hinawakan mo gano'n, nadudurog. Oo. Eh di ampaw nga, tinamaan na magaling. Ampaw. Mabuti pa nga yung ampaw yata. Mas matigas pa kasi hindi basta nadudurog eh. Kailangan mo pang kagatin ba? Kailangan kagatin mo ng todo yun eh. Oo. Pagka pustiso pa ay kinagat mo, basag yung pustiso mo. Mas matigas pa yung ampaw. Iyon, mas matigas pa yung ampaw. At siya parang ka, Felix, ang bulong-bulungan nga sa usapan nga ngayon sa lalawigan ng Bulacan. Mukhang nung nagkaroon ng press conference, hindi ko lang nakita yung advisory eh. Medyo late ako lagi mag-check ng aking mga email. Nagkaroon ng pa-press con si Gob. Mukhang isang congressman lang ang naroroon. Parang ang balita sa akin na mga tropa natin, si Congressman Pleto lang ng distrito si Pleto, District 6 ata ng lalawigan ng Bulacan. May bago na palang congressman sa lalawigan. Dati na yun dati na ba yun? Kasi ngayon ko lang narinig eh. Pero teka muna, kasama Jimmy, at bago tayo pumalaot ng todo, papasukan mo na yung report ni kasamang Edwin Moreno. Abay, yung report ni kasamang Edwin Moreno, yun daw promosyon ng PNP. Time pairs muna. Ano ba yung time pairs? Kasi pag matatandra, hindi alam yung time pairs. Time out daw muna. Time out. Yan, yung time pairs. Kasi yung mga bata, pag mga bata, time pairs. Ano yun? Pampers? Pampers? Hindi, mga bata kasi, iba yung termino na ginagamit na. Yung pala time out. Time out muna. Baka yung time out first. Oo. Time out first. Kaya senior cut, time first. At kaugnay sa bagay na yan, abay, sabi raw nitong si General Torre, ayon daw promosyon ng PNP ay time first muna. Bakit kaya? Ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Samang Edwin. Wala mo nang magaganap na record doon sa hanay ng mga opisyal ng Philippine National Police. Ang tinuturong dahilan, ang kontrobersyal na resolusyon na inilabas ng National Police Commission o NAPOLCOM. Sa isang panayam, inamin ni Major General Constancio Chilayog Jr. na tumatayong hepe ng PNP Personnel and Record Management na wala pang bagong direktibang pagbalasa si PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa ngayon, nanatiling tikom ang tanggapan ni Torre kaugnay ng nasabing resolusyon. Gayon din si PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo. Dahil dito, mananatili pa rin bilang Area Police Commander ng Western Mindanao si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Gayon din si Lieutenant General Bernard Banak bilang number 2 man ng Philippine National Police, maging ang 11 pang mga opisyal. Una nang pinawalang bisa ng NAPOLCOM ang balasahan sa ilang PNP opisyal kabilang si Nartates na kilalang malapit kay First Lady Lisa Aranita Marcos. Nagpayag naman ng pangamba ang ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police hinggil sa inilabas na resolusyon ng NAPOLCOM na posible umanong maglagay sa hanay ng PNP sa balag ng alanganin. Inaasahan naman mamamagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa namumuong hidwaan sa pagitan ng PNP at NAPOLCOM. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun, abay, nauna nga medyo alam mo kasama Jim, may mga ilang general na nagpahayag ng kanilang pagsuporta kay General Torre. Ang sinasabi ng iba, bakit kinakailangang umabot sa ganung yugto? Oo, kasi
may ilang nagpahayag ng pagsuporta kay General Torre habang sa kabilang banda, iba naman yung pananaw ng National Police Commission. Okay, kasi medyo dapat talaga siguro pakialaman muna ito ng ilang ahensya ng gobyerno, ng ilang opisyal, GPNP particular. At siyempre, dapat tumindig ng maayos yung Department of Interior and Local Government sa punto na to. Diyan nga sila nagkakaproblema, Felix eh. Kaya mukhang itong away na, masasabi ba nating away? Parang parang girian. Girian, ano ba tawag doon? Girian, pero, away, hindi pa, di ba? Ang punto kasi ron, Kaji, may ganito eh. Ang PNP ay under ng Department of Interior and Local Government. At ang punto na to, siguro, kung meron mang mandato yung Department of Interior and Local Government, dapat pinag-usapan muna nila. O ngayon, kasi karamihan namang general kapag ka nagpapalit ng opisyal, hindi nawawala yung rigo dun o yung balasahan. Hindi nawawala yun Siguro, nagkataon lang na merong ilan na kaalyado, kaibigan, o hindi pa pahindihan ng DLG, kaya ganon. Ang problema nga Felix yan, kaya tama kang yung binanggit mo kanina, kapag ka nagpalit talaga ng mga opisyal, kasabay din yan ng rigodon. Kasi nga, hindi pa rin talaga mawala sa ating mga matataas na opisyal yung bata-bata system. Kapag ka napalitan yung PNP chief, asahan mo. Yung mga dating nakaupo dyan, pagsisibak-sibakin yan. Bakit? Kasi hindi nila bata yon. Siyempre, maglalagay dyan yung pinaka-hepe, yung maasahan nila. At alam mo na kung ano ang mangyayari. Tsaka isa pa, ganito yung sistema kasi, katulad yan, si General Torre, hindi naman siya yung pinakamatanda sa PNP. Sa madaling salita, mayroong ilang mas matatanda sa kanya na nalampasan. Sa naturalmente, may tinamaan na ego. So ito ngayon, dito papasok ngayon, ano ba ang gagawin natin? Ipipilit ba natin yung pagkakaroon ng rigo doon o isasaalang-alang natin yung ibang mga general na nalampasan? Doon sa nangyaring pagkakatalaga kay General Torre. Pero kung mapansin mo, ilang buwan na nakalipas bago nagkaroon ng ganitong klaseng usapin, Hindi kasi marami ng marami ng Felix, marami ng mga umaalma. Pero mo, katatalaga mo lang bilang chief of police. Sa mga sa mga police station na lamang, katatalaga mo pa lang. Ako, wala pa yatang oras. Papalitan ka na agad. Kasi may umarbor o may bumulong. Pero tipong gano'n nangyayari ngayon Dapat nangyari yan ng mga unang buwan, pangalawang buwan, pero ilang buwan na si General Torre tsaka nagkakaroon ng rigo doon. Ibig sabihin, binigyan ng malaking pagkakataon. At kaya lang, siyempre, hindi siguro tumapat sa pamantayan. Pero siguro ang saganang atin, dapat ayusin na lang ng DLG sa halip na magkomento ang Department of Interior and Local Government o sa ito, siya yung dapat na umayos. Huwag nang paratingin pa doon sa tanggapan ng Pangulo kasi kaya naman yun. Yan nga ang problema rin. Alam mo, siyempre, itong binanggit mo na rin kanina, itong si General Torre, alam mo naman na bata ni First Lady yan. Di ba? At saka may pagka-straight talaga to, straight. Sa totoo lang, ito yung chief PNP na talaga naging darling of the crowd Pero teka muna, yung mga binati mo kanina na nakasubaybay sa programa, magandang umaga rin niya pala kay Reyes Ray, kay Siyasat Balita. Sabi ni Siyasat Balita, ni Kapitang Pinoy yung tawag ko rito Congratulations to your program, The Observer News. Tol Felix, galing nyo. Tapos si Tol Jojo Sikat, magandang umaga sa Idol At happy watching. Si Samang Edwin Moreno, pa-watch na lang.
Oo. Anong nangyari sa'yo? Tinanghali ng gising, ano? Tinanghali ng gising yung mama. Pero balikan natin, ka Jimmy, kasi balikan natin yung nangyaring pagbisita ng Pangulo doon sa lalawigan ng Bulacan. Kasi nga, meron siyang isang binanggit na construction company. At actually, lumilitaw sa report niya yun na yung construction company, hindi lamang yan yung kontratang nakuha dahil pumapatak yata ng mahigit sa 5 billion o nasa 7 billion. Yung nakuha nationwide, pero ibig sabihin, malalaking company ito eh. Oo. Malakas. Oo, malakas. Hindi katakataka yun. Pero ang isang bagay kasi gustong klaruhin din natin, ito eh. May mga proyekto na sabihin natin, okay, pinaglaanan ng 7 billion, o sabihin na lang natin, 1 billion na lang. Okay. Proyekto na pinaglaanan ng 1 billion, ito dapat makita ito siguro ng makikita mo kasi single out, nababanatan ng todo si DPWH, binabanatan sila kontraktor, binabayatan yung mga congressman. Tingnan nyo ito mga kababayan, itong anggulo na to. Hindi pa lumilito ito, hindi pa nyo naririnig sa iba to. Oo. Yun o kasing pagre-release ng proyekto. Katulad halimbawa, nag-project yung DPWH. Nag-allocate. Kapag ang isang proyekto, ginawa yung program of works, ginawa yung detailed engineering design, and kompleto yung specification, sasabihin, ang halaga ng proyektong yan ay 1 billion. I-implement yung programa ngayon, yung proyekto. Ang hindi alam ng ating mga kababayan, ang available fund pa lamang ay kalahating bilyon. So, sa madalit salita, kapag in-implement mo si project at naubos na yung kalahating bilyon, titigil at titigil ka. Kasi totoo yun na 1 bilyon na yung pondo. Pero, ang alokasyon ng pondo, yung kalahating bilyon na natitira sa sunod na taon pa yon. Hindi yun ibinubuhos ng bigla. Pinondohan yan ngayon. Kasi katulad halimbawa, isang, halimbawa kita dito sa Morong, sabi ng mga tiga Morong, yung ginagawang bypass road, ang tagal-tagal na, hindi natatapos, parang dekorasyon lang. So, pinuntahan ko si DPWH. Sabi ko, boss, anong nangyari? Bakit ang tagal-tagal ng proyekto? Hindi raw natatapos. Ang sabi ng mga tao, sabi ng mga tiga-morong, iyan naman project na yan, iyan naman pakitang tao lamang, ang tirada ng mga tiga-morong. Pakitang tao lamang naman yan, dekorasyon laang. Pinuntahan natin si DPWH. Sabi natin, buti hindi dinugtungan, Kapelek. Buti hindi dinugtungan na. Kaya lang naman nalagay yan dahil nalalapit yung eleksyon. Ngayon tapos na. Abay, bye-bye, wala na. meron rin gano'n. Pero alam mo kung anong karugtong ng sinasabi mo, anong sagot ng katabi? Ano sabi? Ay, huungahan So, pinuntahan natin ng taga DPWH. Kinausap natin regarding that. Doon sabi niya, boss, ang totoo niyan tama yan, yung pondo, ganyan niya yung pondo na aabutin niyan, ganyan yung halaga na aabutin ng project. Ngayon, bakit matagal lang implementation ng project? Kasi taon-taon po, hinihirit namin yung pondo niyan. Hindi naman biglang nire-release ang pondo kung yun i-release ng buo yung pondo, tapos na yan. Nagkataon pa na yung gagawin ritong bypass road, may viaduct. Ibig sabihin, nakahangir. Sabi pa lang sa amin sa Ilocos, nakahangor. Kaya medyo sabi ko, ganun ba? Sabi ko, kala ko ang pondo niyan ilang milyon. Sabi, tama yun, boss. Ilang milyon na nga abutin ang halaga ng project na yan. Pero, ang pagpopondo niyan, taon-taon, hindi yan biglang inire-release sa loob ng 1 taon. Kasi kung sabay-sabay nga naman sa iba't ibang mga lugar kung ipupol yung pondo na yan, di wala ng pera yung gobyerno. Napunta lamang doon, di ba? Ayan ngayon. Bakit ko binanggit yan? Ipakicheck po ninyo dahil baka naman ganyan po ang nangyari kung bakit ang mga project sinasabing iniwanan na lamang ng hindi tapos. Baka naman hindi totally na-release yung kabuuang pondo ng isang proyekto. Alamin din po ninyo, Ginoong Pangulo. Itanong nyo rin yon sa DPWH. At itanong rin ninyo yon sa Department of Budget and Management. Kasi baka nalilibsangan. Ano bang
Nalilibsangan kasi, salita sa amin sa Rizal yun. Baka nalalaktawan. Oo, baka nalalaktawan yung punto na yon. O yung katwiran na yon. Tingnan po ninyo, silipin ninyo. Baka yun ang nakalimutan eh. Oo nga, ano, sabi, oo nga, han eh. Hindi pala napundo lahat, hindi pala na-release lahat ang pundo. Bakit hinahanapan mo ng buo? Alam mo, may naalala ako dyan sa binabanggit mo. Kagabi lang, napanood ko sa isang balita. Oh. Galit na galit itong alkalde ng lungsod ng Quezon. Si Joy Belmonte rather. Ha? Dahil yung isang, pumping station, alam mo saan nilagay? Sa ibabaw ng creek. O kanal. Kaya hindi na hindi na siya masyadong joyful. O hindi. Ang sabi nga niya, kaya hindi dire-diretso yung agos ng tubig sa kanal. Kasi nga, nilagyan ng mga harang. Kasi, siyempre, paano mailalagay yung pumping station doon sa ibabaw ng kanal kung hindi mo lalagyan ng mga tukod, di ba? Mga kwan, ano pa tawag doon? Pundasyon. Oo. Hindi lamang isang poste, kaya pinakita doon sa balita, talaga namang, pagka halimbawa may naagos na isang frigidaire, pag humarang doon sa pagitan ng dalawang foundation o itong poste, ay di bara na. Parang ang dating nun, parang box culvert. Yun, Nakita ko rin, napanood ko rin yun eh. Ang punto ko lang nun siguro, nagkaroon ng harang sa gitna. Kung yung magkabilang tabi, okay lang. Tapos itinaasa ng kaunti, okay na yon. Pero alam mo kung anong pinagpuputok ng butse ni Mayor Joy? Ano? Hindi yung paglalagay ng pumping station ang pinagpuputok ng butse niya. Hindi niya batid. Ang pinagpuputok ng butse niya dahil hindi nila alam na mayroong ganyong klaseng proyekto sa kanyang lungsod. Ayun yun. Ganyan din, Kaferlex, yung ikinagulat ng gobernador ng lalawigan ng Bulacan. Alam mo kung anong reaksyon ng gobernador ng Bulacan nang marinig kung gaano karaming project? Ha? Ano? Ayun daw ang reaksyon ni governor. Ha? Ay gulat raw eh. May project pala sa kanya na ganyan kalaki. Ngayon ang tanong nga ganito, babalikan uli natin yung binanggit ko. Yun po bang budget para dun sa mga proyektong yun ay totally released na ng DBM? Silipin po ninyo rin. Kasi baka naman hindi totally nare-release pa yung mga pondo na yun. Tapos sinabi natin, iniwanan ng kontraktor. Alamin din po natin kasi ang totoo nito sa lahat ng mga pangyayaring ng mga pagbaha, sa Metro Manila, sa mga karatig na lalawigan at sa iba't ibang mga probinsya o rehiyon, ang sinasabi ng iba, ang collateral damage ay yung mga kababayan natin na may mga bahay, lahat, yung mga naninirahan, mga negosyo. Pero sa pagkakataong itong pinakamalaking collateral damage ay sinasalo ng mga kontraktor. Kasi walang congressman, walang senador na aamin sa pagpupondo na ito. Katulad niyan, halimbawa, si Senator Chis, medyo naging controversial dahil yung isa sa nagpondo at nagbigay allegedly ng 30 million sa kanyang kampanya ay isang kontraktor. At nagkataon, nagbigay ito ng kanyang pledge, yung tulong sa kampanya, during the time na meron siyang kontrata. Bawal daw naman yun. Sumusaw naman itong kaibigan mo, si ano pangalan niya? Yung sa Comelec, si Garcia. Si Garcia? Pamangkin ni Eddie Boy Garcia. Pinaimbestigahan na siya ngayon. Iniimbestigahan. So, ito ngayon, ang binabanggit naman ng senador, teka muna. At, kontratista na yan may kontrata na yan, at yung ibang kontrata niyan na-implement during the time na hindi pa ako senador. Oo. So, ang punto dito ngayon, yung mga issue na ito yung nagiging nasasamantala. Nasasamantala kasi sa punto na nakadepende kasi sa pananaw
Ano ba yung interpretasyon o pananaw ng isang tao na nag-i-interpret at tumitingin dun sa issue? O siyempre, kapag ikaw ay nagsalita, ang unang-unang tanong, sino ang nagsasalita? Pag politiko ka, sasabihin, politically motivated. Ganun lagi eh. So yun naman lagi ang pantakip. Ang tanong ngayon, ganito. Kung magpapatuloy itong investigasyon na ito hinggil sa mga usapin ng proyekto, baka ang mangyayari nito lilito kaya yung totoo o hindi. Kasi ang sinasabi ng iba at mismo si Sandro Marcos ang nagsabi nito, si Majority Leader. Hindi naman sila po pwedeng sabihin na imbestigahan yung kanilang sarili. No. Pero diba? Yung kaibigan mo, talagang kung kailangan daw imbestigahan ng Kongreso, gagawin daw. Pangunahan daw nila. Papangunahan nila? Balikan ko lang ka, Felix, ng konti, yung naudlot ko kaninang sinasabi doon sa lalawigan ng Bulacan. Kasi nung nalaman nga ng gobernador ng Bulacan, yung kaugnay na napakarami palang flood control project sa kanya, talaga namang nagulat siya. Kaya nga agad-agad siya nagpatawag ng pulong balitaan. Naimbitahan tayo, hindi naman tayo nakarating at huli na natin na basa yung imbitasyon. So lumalabas daw doon, ayon doon sa aking mga kasama natin doon na mga reporter na kala ko ayon sa iyo mga tutsuwariwa ang sabi nila, ilan ba ang congressman sa lalawigan ng Bulacan? Kasi isa lang daw yung umaten. At yung isa raw naman na congressman doon na mayroong mas malaking proyekto kaugnay sa flood control, hindi raw sumama. Sabi ko, gaano ba katotoo yan? Patuloy ko nga inaalam pa yung kabuhang detalye. Kasi nga, mukhang nababanggit ni gobernador, nababanggit doon sa may mga proyekto pala yung mga congressman natin na hindi ko alam. Kaya nga, gulat na gulat nga raw Pero, teka muna, bago natin puntahan yung pagkakagulat niya, balikan natin yung gulat niya. Ito, may balita muna. Galing kay Reyes Ray. Isa raw residente ng Morong. Bago pa lang sa Morong pala ito. Ng Sitio Talaga. Arestado sa pagbebenta ng baril. Ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Ray Reyes.
Ayun, maraming salamat kasamang Ray Reyes. Yun ang in-interview ni Ray, kilala ko yan, bata pa yan, pulis na yan eh. Oo. Dalagita pa yan pulis na ng Rizal yan. Si Police Lieutenant Divina Rafael yan, ang Chief Administration at saka Chief PCR ng Morong PNP. Dati ano lang yan? Dati PO1 lang yon. Ngayon, tenyente na. Oo, Police Lieutenant na ngayon. Dati PO1. Oo. Sa totoo lang, ano to tipong hindi kaya pinabenta lang to, yung shotgun na yun. Maluma Galing yan sa security guard na awol. Hindi, mga luma Luma, galing yan sa security guard na awol. Kaya, kasi kung may gawaan, dapat bago. O baka naman, na may nagpaparepair, ano? Oo. Pero itong balikan natin kasama Jim. Nagulat si Vice Governor at si Governor Fernando. Ang sabi, ha? Wala rin saan yung report, Melvin. Nagulat yung si Fernando. Nagulat talaga. Kasi nga, sa dami, wala daw siyang knowledge. Kaya grabe yung kanyang program na yung river restoration. Tapos yung pala, may mga proyektong flood control. Siyempre, iniisip ng kanyang mga kababayan, ng mga Bulakenyo, saan napunta yun? So, may mga kaalyado siyang congressman na nalaman niya na isa sa mga binagsakan ng mga pondo mula sa DPWH. Kumbaga, ano baga tawag doon? Na-allocate sa kanila ng ang budget na yan. At siyempre, ikaw kasi, congressman ka, pag humingi ka ng budget para doon, sabi mo, may project kang ganito. Kailangan ko pondo. Siyempre, magkukuha niyan yung DPWH. Pero, dahil nga hindi naging naibigay yung pondo, at ang naging problema nga, sabi ni Presidente, sa report, tapos na. May mga ibang hindi pa tapos. Ang problema, mga ampaw ang pagiging trabaho. Pero teka muna kasama Jim, bago natin balikan yan kasi kanina, hindi kasi tugma yung iba kasi yung application na ginagamit ni Ray. So, walang sound, tapos nakatayo yung yung kanyang yung video. Yung kanyang ulitin natin at hindi raw naintindihan ng nakikinig kasi walang sound kasi iba yung application na ginagamit niya. Minsan niya magkwentuhan kasi siya na rin nag-i-edit niyan minsan niya tayo. Restart mo Melvin at i-play natin uli. Oo. Sige, balikan natin yung report ni Ray Reyes. May kaugnayan dito dun sa nahulihan ng baril. Hindi kasi tugma yung application na ginagamit Walang sound daw kanina. Ulitin natin. Kalaboso ang isang 34 na taong gulang na lalaki matapos itong mahuli ng interoperative ng Morong Police Station na nagbebenta umano ng illegal na baril sa Morong Rizal. Ayon sa salaysay mula kay Chief Admin Police Lieutenant Divina D. Rafael, nakatanggap umano ng report ang Morong PNP hinggil sa paggawa at pagbebenta umano ng baril ng suspect na si alias Nathan sa Sitio Talaga, Barangay May Bangkal, Morong Rizal. Doon po sa ginagawang campaign ng kapulisan ngayon para sa taong bayan, para po sa kanilang kabutihan, sa katahimikan at sa kanilang kaligtasan, lahat po ng maaaring gawin ng kapulisan para po maipatupad ang batas, para po mabantayan ang ating sambayanan, ginagawa po ito. Ngayon po, sa amin pong tanggapan, nakarating po ang isang sumbong na di umano doon po sa Barangay May Bangkal, doon sa Sitio Talaga, sa St. Marta, sa may housing po, ay meron po, ang unang dumating na sumbong po sa amin, meron po di umano doon na nagbebenta ng baril. Ibig sabihin po, nagbebenta, illegal po yan. Ngayon po, para po mapatunayan kung totoo yung nakarating na sumbong sa amin, ang aming hepe po, inatasan po ang aming mga operatiba ng Intel para po puntahan yung lugar, kasama
kasama po yung mga taong makakatulong po sa atin at doon nga po nakumpirma na positibo na meron pong ganon. Dahil po sa pangyayari na yon, nag-atas po ang aming hepe na magkasa ng isang bypass para po dun sa pagbili po ng baril dahil ang tao pong sinasabi ay nagbebenta po. Kung kaya't agad-agad na nagkasanang operasyon ang Morong PNP na ayon na rin sa utos ni Police Major Elmer Rabano, hepe ng naturang himpilan, at dito nga ay nakumpiska mula sa suspect ang isang 38 kalibre ng baril at isang improvised shotgun na mayroong magasin. Habang ang suspect ay mariin namang itinatanggi ang mga paratang sa kanya at gawa-gawa o paninira lamang umano ang mga sinasabi laban sa kanya. Hindi ho, appliances ang ginagawa ko, sir. Hindi po. Appliances ang ginagawa mo, hindi ba rin? Hindi ho. So, dapat bintang ka lang. Oo. Sa tingin mo, sinisiraan ka lang ng mga tao. Oo, totoo yan. Yan ang totoo, 100%. Wala rin naman ako magawa kung magsasalita pa ako. Paano to? Yun na yung kakaharapin mo kaso. Anong gagawin mo? Diyos na lang bahala po. Samantala, ang suspect ay nakapiit na sa Morong Custodial Facility at kakaharapin ito ang kasong paglabag sa Article 5 ng Section 32 of Republic Act 10591 mula sa Morong Police Station. Ako si Ray Sweet. At ito ang The Observer News. Ayun. Nagkaroon din ng sound kasi iba yung application na ginagamit niya eh. O hindi magtugma. Pati yung screen maliit. Maliit. Dapat sa sunod baguhin yung size at saka para gumanda yung Hindi, yung gamit niyang size pang TikTok yan. Ayun. Pang TikTok yan at saka pang pang reel. Pang reel. Tsaka pang live sa Facebook. Kasi pag sa TV, hindi magpipit sa screen talaga. Anyway, at meron na tayong may anong oras na kasama din sa iyo. 7 minuto makalipas ang kinaplay kay 7 ng umaga. At pagpapakilala muna tayo ng himpilan at mamaya at dire-diretso tayo sa Balitang Kongreso. Pero pakilala muna tayo ng ating himpilan kasama din sa lato. Na mga sumusubaybay, huwag po kayong alis at kami magbabalik matapos lamang ang pagpapakilala ng aming himpilan. Stay tuned! DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso kasama sina Renety Chanco at Felix Tambongco tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso kasama sina Renety Chanco at Felix Tambongco tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga.
Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso. 11 minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. At welcome po sa Balitang Kongreso. Nagtuloy-tuloy na kami. Minus Renete Chanco tayo. At ang kasama natin, si kasamang Jimmy Mahusay ulit. Ako po, si Felix Tambong. Kasama Jimmy, bati ka ulit. Ay, magandang umaga muli ha. At nasa stage na po tayo ng Balitang Kongreso. At ang idol natin na si Karen Techanco, mukhang asamba. Nasa biyahe. Sa biyahe, oo. At kaya samahan niyo po kami. At ang mga pag-uusapan po natin ay ganun pa rin. Yung mga may kaugnayan pa rin po sa tamang-tama ito eh. Napapanahon ito ka Felix dahil napuputukan dito sa mga pinag-uusapan nating project nga itong mga flood control. Karamihan daw kasi halos ang nag-aalat na ito o nagpursigin na magkaroon ng proyekto sa kanilang mga lugar, itong mga karamihan daw mga mambabatas. Tama naman yung kasama Jim kasi gano'n naman eh. Katulad halimbawa, nagulat si Mayor Joy Belmonte. Bakit may project? Naalala mo nung nakarang election, di ba mayroong isang congressman dyan sa Quezon City na nagmamalaki na ilang bilyon ang nakuha niya na project? Ngayon, Parang France yata ang pangalan ng congressman na yun? Si France, Yun ba yung hinahabol? Hindi, yun yung yun yung... Lalaki pala yun. Yun yung nangangampanya na sinasaan. Lalaki, basketballista. Magaling dumribol pala yun. Yan yung nagtalumpati yata during the campaign na sinasabi ng ilang bilyon yung nakuha niyang budget mula sa Kongreso. Baka yung mga project na yan, nagugulat si Mayor Joy, yun na yun. Yung kasama yan dun sa sinasabing bilyon-bilyon proyekto na nakuha. Tama. Tapos, baka hindi pa niya kabati, hindi talaga niya alam. Pero, alam mo ka, Felix, balikan lang natin yung yung, di ba't nag-usap tayo na dahil nga dun sa pagkagulantang ni Gobernador Fernando dun sa mga proyektong yan, sinikap natin na makapanayam sana natin siya ngayong araw. Pero yung palang kausap ko, mukhang sabi at kinumpirma din naman nung isang empleyado ng Provincial Public Affairs Office o PIPAW ng Bulacan na yung kanilang chief daw mukhang hanggang ngayong araw na lamang. Siya pa naman yung kontak ko. Kaya pala nung tinatawagan ko kahapon, mukhang hindi na nagre-response. Baka sinurrender na yung telepono. Pinabinanggit naman sa atin, ang sabi sa atin, Tito, yung magbibigay sa inyo ng schedule para doon sa schedule kay Gov ay yung kanyang EA. Executive Assistant. Executive Assistant. Executive Assistant, baka nga, nadali ng regulo ng Bulacan. Ang problema, hanggang gabi ko inantay yung tawag, hindi naman tumawag. Kaya napilitan akong kontakin yung isa sa mga kontak din natin sa loob, sa Provincial Public Affairs Office, sa PIPAW ng Bulacan. At kinumpirma nga niya, sabi niya, kasi sabi ko sa kanya, ma'am, totoo ba yung nasagap kong balita dyan sa mga katropa natin na itong chief ng Provincial Public Affairs Office ay mapapalitan na kayo yung magiging OIC? Sabi niya, sir, ano yan? Sabi ko, ano ba, fake news ba ito? Sabi niya, sir, fake news yung pagiging OIC ko. Sabi ko, alin yung totoo? Yung kay PIPAW Chief. Sabi niya, sadly nga positive. Alam na. Positive. Pero teka muna, yung mga sumusubaybay kanina pa sa atin, hindi natin nababati, si Siyasat Balita, Tol Jojo, magandang umaga ulit.
Parang Edwin Moreno, si Kalawit. Ang sabi raw ni Torre, noong upo siya, wala daw palakasan ang mandato niya. Magtrabaho ka para ka ma-promote, kaya siguro na-alicitate si Tating bilang tuman ng PNPA patulog-tulog. Si Tating, sino ba yung Tating? Baka naman protector kasi ito, kaya sinibak. Hindi, ang alam ko na Tating, hindi ba si Nortates yun? Siya ba yun? Oo. Tapos sabi naman ni Martes Gomez, blessing morning mga idol watching from Padilla Rizal. Si Reyes Rebe sa wakas raw, nagkaroon ng signal sa kanila. Anyway, kasama Jim at siguro antabayan na natin susunod na kabanata dyan sa issue na yan, mga pagbaha. Kasi mahaba-haba pa yung tatakbuhin ng investigasyon. Bagamat sa Kongreso, mayroon ng panimulang investigasyon. Pero maglulutangan at maglulutangan eh. O yung mga kontratista na sinasabi. Pero, alam mo, pag kontrata ang pinag-usapan, medyo masalimot yan. Alam mo ba kung bakit? Di ba binanggit yung kanina na ang collateral damage sa mga pagbahay, mga kontratista? Ang totoo naman yan eh. Kung ikaw ay kontratista, para ka nakikipagsugal. Kasi nga naman, nagbibiding pa lang. Sa totoo lang. Gastos na. Ay yung member ng Biden Award Committee, tigi-tigi siya na ng sobre yan. Hindi ka pa nananalo, namimigay ka na. Ito nga yung magiging makatotohanan ka, Felix. Lalabas at lalabas yung sinasabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang proyekto kapag ka na-award ay halos 35% na lamang yung magagamit na budget doon sa proyekto. Oo, kasi ang alam ko, ang actual cost ng project, kapag ka ganun, maabot na lang ng 45%, tabi 35% na lang pala ngayon. So ibig sabihin nun, yung kabuhang pondo, kaya pala ang dami mga substandard na mga materialis na ginagamit sa mga proyekto na ipinatutupad o iniimplementa ng DPWH. Kasi nga, dahil nga doon sa sinasabi mong Standard Operating Procedure o SOP, na nagbibidding pa lamang, ay may mga sobre na. Ganun talaga. Basta nagkaroon ng bidding. Kaya nga, yung iba-ibang ahensya nag-uuna-unahan kung sinong uupo na sa bidding Kasi matik yun. Walang pera doon. Walang pera doon. Diba? Tapos isama mo pa yung mga SOP sa iba. Siyempre, magpapapirma ka ng papel. Ang dami. Kasi minsan din naman ako nakakontrata. Paiyakan talaga. Ngayon, ang punto natin dito ngayon, bakit ang lahat ng CCA nakabunton sa kontratista? Kasi nga, sila nag-i-implement ng project. Kasi ang pwede mo lang namang isilip sa kontratista sinunod ba nito yung detailed engineering design? Tama ba yung specification ng project? Hindi ba tinipid yung mga materyales? Yun, doon mo pwedeng masilipan yung kontratista. Kasi kailangan makita mo kung substandard ba yung pagkakagawa. Yung bang mga bakal na ginamit tama. Kasi nagtanong na rin ako sa ibang mga engineer. Ang sabi ko, halimbawa, ang specification ng bakal ay dapat ay 12 mm. Tapos, walang mabiling 12 mm. Anong po pwedeng gawin? Sabi niya pwede yung 10. Kaya lang, kung ang distansya sa 12 mm ay 5 inches, kailangan ang gawin mong distansya ay 3 inches. Babawasin mo naman yung distansya. Magdadagdag ka ng bakal. Lumit yung size niya pero dadagdagan mo siya para pumantay doon sa specification. Sumobra pa nga. Sobra pa. Kaya lang, kasi ang sinasabi niya, kung yun yung available, hindi naman po pwedeng mag-intay pa sa manufacturer kung kailan pa magkakabakal na ganon. Kasi di lalo na kailan matatapos ang proyekto. Diba? So, ang gawin mo ngayon, kung ang katumbas ng 12 by 10, ang pwede mong gamitin, magdagdag ka ng load.
kasi pinagkwentuhan namin yung Kabakan Bridge eh. Oh. Ano yung tingin nyo na naging problema dun sa Kabakan? Kasi sa totoo lang ay katatapos pang i-retrofit yun. Ang retrofit pala yung tinatawag dyan, ang pinakamadaling pag-unawa dun sa retrofit, ni-repair. Repair, Repair, Parang ano? Kari-repair mo lang, tapos 10 taon mong ginawa, pinanduhan mo ng 1 bilyon, tapos ay nalaglag. Di ba? Sa isang saglit lang nalaglag ang dugtungan. Yun ang iba, yun ang iba. Yun ang iba doon. Ngayon, sa kabilang banda naman, kung ating titingnan, may mga kontraktor talaga, in fairness, maayos naman yung pag-i-implement. Sinunod ng tama yung specification. Pero, kung katulad niya na pinondohan siya ng 1 milyon o 1 bilyon, tapos ang available fund ay kalahating bilyon, paano gagawin mo? Kasi ang ginagawa ng iba, hindi talaga matatapos. Pag sa papel, hawak mong papel. Pag tinignan mo ito, may hawak mong papel. Ang costing ng kabuuan ng proyekto, 1 bilyon. Hindi naman sinasabi na yung another half billion sa next year o sa susunod pang taon. Hindi alam ng tao yon. So ito ngayon ang sinasabi natin kanina. Siguro dapat tingnan yung anggulo na yon at baka naman doon merong pagkukulang. Kasi ang nangyari, puro sisi na agad ng sisi. Alamin muna bakit natigil ang proyekto nang hindi tapos. Baka naman hindi na-release totally yung pondo. No. Kawawa din naman yung nagiging biktima, di ba? Kasi collateral damage na sila, madadagdagan pa. Anyway, sa kabilang banda kasama Jim, meron nga palang isang issue na pinag-uusapan pa. Kasi balikan ko lang yung sinabi nitong si Mayor Kit niya ito. Kasi tinanong ito tungkol sa sugal sa online gaming, online sabong. Ang sinabi niya, okay lang yung tao, halimbawa, pupunta ng sabungan, at least once a week, nagagawa nila yon. Pwede nilang gawin at pwede pang itolerate. Pero, yung papasok kasi isang coffee shop, tapos, kahit saan ka maupo, pwede ka nang magsugal, kasi nasa cellphone mo. Bisyo na talaga yun daw hindi na libang yun Talagang bisyo na yun. At, hindi lang, ang sabi niya, hindi lang yung mga drug addict o yung nagda-drugs ang kinakailangan sa ilalim sa rehabilitation. Pati yung mga nagsusugal na yan kasi naging addict na sa sugal. So yun ang sinasabi niya. Kaya ako binanggit ito na sinabi ni Mayor Kit Nieto dahil naalala mo nung isang araw nagkaroon ng investigasyon sa Senado hinggil sa online gaming. At yung panukala na totally pagbawal yung online. Nagbigay kasi ng ng paning na panahon itong si Senator Erwin Tulfo na kapag hindi inalis ng mga anong tawag doon, yung mga nagtatransaksyon ng pera katulad ng GCash, yung mga yung sugal, may mga apps na gano'n na mayroon silang direktang sa access, may mga access sa sugal. No, isipin mo, tataya ka sa sabong, ang bayad mo GCash, ang bayad mo Paymaya, ang bayad mo yung iba pang platform. Hindi ba ang sabi dapat itigil na yung ganon? Kahapon may advisory yung yung GCash special mention. Yung batay doon sa kanilang advisory binibigyan lang ng taning na araw para i-consume yung yung para kuhanin yung kanilang mga mga parang pondo. Binigyan ng taning na araw para kuhanin yung kanilang pondo. Inahanap ko kasi may file ako nakita ko na yun kaya lang di ko matrace kung saan ko ba naitago yung file. Kasi ang sinasabi ron
kapag hindi nila nakuha yung kanilang pondo, hindi na makakuha o ibang platform na yung gagamitin para magamit nila yung pera nila. Nagpupondo pala ng ganon? Tayo naman kasi, gumagamit lang tayo ng GCash nila para, kumbaga, pinakangkwan yun nga, para pagka in case na kailangan mo, mayroon ka kagad mapagkukunan. Ako naman ginagamit ko yun pagka nagbabayad ng kuryente. Ayun nga, ako din. Tubig. Oo. Mga transaction na may kaugnayan sa sa GCash din. Oo, ganun nga, ganun. Kaya ang sabi ko, talaga namang kung titingnan mo, merong ilang pag-abuso At hindi kaya dapat. Katulad niyan, halimbawa ka Felix, ikaw, mayroon kang pondo sa GCash at gagamitin mo para sa mga online illegal gambling. I-register mo rin yata muna yung GCash mo bago mo siya magamit. Pero kung katulad nga natin, mayroon naman tayong mayroon tayong pondo sa GCash kahit na yung sa akin ata parang 300 na lamang. Pang load na lang. Swerte mo, may pondo ka pa. Sa akin, 20 lang yata naman ng GCash ko, kaya hindi ako makakasugal. At hindi naman talaga ako nagsusugal. Ayaw ko sa lahat yung sugal. Nakikipagsugal na nga tayo sa kalalagayan natin sa buhay Makikipagsugal ka ba dyan na wala ka namang panalo? Speaking sugal panibagong sugal na naman, speaking sugal, Ka-Felix. Abay, yung binanggit mo kanina, saan ba yun? Tayo ba yun? Kainta. Hindi, yung ito, saan ba yun? Kainta, mayor ng Kainta. Kainta. Abay, si mayor ba ang nagsabi na, kaugnay dyan sa online sugal? Hindi siya pumapabor doon kasi sa mga katulad ng kung sabong, okay lang yan, pupunta ka sa loob ng isang linggo, pupunta ka ng sabungan. Pero, pag pumasok ka sa coffee shop, pag pumasok ka ng coffee shop, tapos magsusugal ka doon, habang nagkakape, bisyo yun. Hindi na tama, sabi niya. Kaya pala naman hindi ako magtataka kaya pala ganun yung kanyang paninindigan. Kasi nga, yung talamak na sugalan dyan sa C6, sakop niya ba yun? Taytay yun. Taytay ba yun? Taytay o kaya Tagig. C6 C6, so Taytay, sino meron ng Taytay? Naalala mo ba na magkwentuhan tayo noon na mayroong isang negosyante naghahabol? Yun pa rin. Ano pangalan ng mayor doon? Si Mayor Alan De Leon. Tama-tama, may courtesy call kami sa Lunes. Tanungin natin, ano ba yung issue na yan? Si Mayor Alan De Leon, akala ko kasi yun na yung kwan. Alam mo, pagdating dyan sa Rizal, ligaw talaga ako. Palibasa, kaya hindi ko nga napupuntahan yan dahil alam ko, andyan yung mga tropa, katulad mo. Kaya nakukuha mo na yung mga balita. Ngayon, alam mo may mga nagme-message sa ating Ka-Felix. Yung talamak daw diyan na front lamang yung yung peryahan. Pero yung sa loob pala Ka-Felix ay ang daming pasugalan pala. Yung pula-puti. Saka yung bolang hinuhulog, ano ba 'yon? Kung tawagin daw nila drop ball. Kaya pala pinag-uusapan nila yung drop ball na yan kahapon. Sa group chat ng Pamamarisan Rizal Press Corps. Si Chickboy, ibang bola naman itong kay Chickboy na ito. Kulay pulang bola raw. Pagka naupuan, namumula. Hindi naman magaling. Umaga to. Pero Melvin, may isa pang report si Paring Edwin Moreno, pakisuyo. Natawag yung technician natin. May isa pang report si Paring Edwin Moreno. Sa Taytay pala yun. Pagkainta, dito yun sa malapit sa Sambay Kainta. Hindi, Kainta Junction. Kainta. Malapit na sa CCR, gano'n. Oo. Yun namang ang C6 kasi, galing ka ng palengke ng Taytay, diretso ka ang litaw mo ng Tagig. Oo. Hindi, pero sa sakop pa rin ng
sakop pa raw ng Taytay pala yun eh. Taytay nga pala yun. Oh. Ang pagkakaalam ko, yun, tama nga yung binanggit mo, na yung dating issue ron, na lumapit sa atin na isang negosyante, na pinick up ng mga vloggers yung ating talakayan kaugnay doon sa problema ng isang negosyante na nagka-double cross ba ang tawag doon? Hindi naman. Ayos na yun eh. Naayos na. Ayos na. Oo. Naayos na yun at anong tawag doon na pinagpuna ni Mayor yung pinuna ni Mayor daw yung pagkukulang. Oo. Kaya nga nagpasalamat sila kay Mayor Alan De Leon at kahit tayo, nagpapasalamat rin tayo kay Mayor Alan doon sa kanyang ginawang aksyon. Doon sa karaingan ng isa nating kababayan. Kaya lang may problema pala ngayon dahil sabi mo? Ibulong mo ulit, kamo. May sugalan na naman dun sa lugar niya. Ba't ba lagi nagiging pugad ng sugalan yung lugar na yan? Di ba makailang beses na rin natin tinalakay yung problema nga dyan sa, ewan ko, naayos na yung dyan, yung mga market na maliliit dyan. Ano ba tawag dyan? Yung doon sa loob ng palengke, na may mga kumikita at ginigipit yung mga manininda. Tiyangge. Oo. Naayos na ba yun? Isa sa mga hinaing, ganun pa rin. Mayor. Tama-tama pala, may ipagkita pala kayo. Siguro naman, ibulong mo, Mayor. Mukhang nasasalaula, nababalasubas ka ng mga tauhan mo. Pinaiiyak masyado yung mga kababayan mong negosyante. Sige, talamin natin. Total, meron namang courtesy kami next week. Ibubulong ko na lang at para hindi naman nakakahiya kay Mayor. Oo. Ibubulong mo ng ganito. Mayor, totoo ba ang ipinagmamalaki ka nung sugalan dyan sa C6? Oo. Ganun lang ang bulong. Bulong ba yun? Paano ko pa ibubulong yan? Nasabi mo na. Tama, binubulong ko sa mikropono. Narinig mo pala yun? Oo. Pero teka muna, andyan na ba yung report ni Paring Edwin? Ano bang merong report kasi si Paring Edwin Moreno pa at papasukin muna natin yun daw si IDG. Arestado raw yung isang BIFF fighter na pumatay sa isang kagawad sa Maguindanao del Sur. At ang detalye ng balita niyan mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Abangan Kalawit News tuwing araw ng iba ng Criminal Investigation and Detection Group sa Cotabato City. Kinilala ng CIDG ang BIFF fighter na si Ali Akbar, membro manon ng BIFF Carayalan Faction number 9 Regional Most Wanted sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at number 3 Provincial Most Wanted sa Maguindanao del Sur. Naaresto si Ali Akbar matapos na masugatan sa isang enkwentro sa pagitan ng magkakaiwalay na grupo ng Moro Islamic Liberation Front sa barangay Linantangan, Mama Sapano, Maguindanao del Sur noong Agosto 10. Nag-ugat umano ang kaso laban sa suspect dahil sa ginawa nitong pananambang laban kina barangay Kagawad Andari Salin at Police Staff Sergeant Siang Mansor habang binabagtas umano ang sitio Dakumuya, barangay Mama Sapano sa nabanggit na bayan noong Marso taong 2024. Ang hakbang ng CIDG ay alinsunod sa direktiba umano ni PNP Chief General Nicolas Torre III na paigtingin ang pagtugis sa lahat ng kriminal sa buong bansa. Ako si Edwin Moreno sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Edwin Moreno. Basa muna tayo, KGB. Baka meron kang babasahin pa dyan ng mga message. Sige, at ito, sabi ni Dan Torpeles, good morning daw, magkape-kape.
na Sabado na, umaga, shout out naman dyan, Danilo Torbeles. Si Ma'am, asa na? Ba't biglang tumalon? Nako. Ma'am Marites Gomez, blessed morning daw. Watching from Pinilla Rizal. At saka yung nakita ko na kanina tumalon bigla yung aking... Si Miss Joyce de la Peña, good morning po from Victory Global Team Alpha. Victory Global Team Alpha, Team Ugong. Ayan. By Boss Onyo. Boss Onyo. Yan ang mga binati natin kanina. Mamaya, batiin ulit natin at nagre-request sabi sa akin, Kajimi, hindi ko narinig yung bati mo, tulog pa ako. Sabi ko mamaya, bago kami maghiwa-hiwalay ni Kafelek, babanggitin ko uli kayo. At yun, kanina nga Kafelek, yung mga nanood pa sa atin, yung katulad ni Tol Vince Aguilar, kilala mo naman yun, di ba? Vince Aguilar? Kilala mo naman yun. Yun, at nakasubaybay din sa atin si Konsihal Kagawan pala. O tama, Konsihal kasi ang tawag sa amin dito Si parang sa Quezon, ang tawag nila sa kagawad ng barangay ay Konsihal. At saka sa Laguna, ganun din. Ganon. Si Konsihal Kevin Lazaro. At saka si paring sino ba yun? Nakalimutan. Basta, sabi ni Dan Torbeles, hoy, hindi daw alam ng bagong provincial director ng Rizal ang pasurgalan sa sisig sa Taytay. Peryahan na may illegal na sugal. Ay, di alam na niya ngayon. Dan, ibulong mo. Kamo. At mukhang malakas daw yan. May pinagmamalaki kaya daw hindi magalaw-galaw. Sabi, ayon sa aking surot, untouchable. Pero speaking of provincial director ng Rizal, meron ba? Hindi nyo ba nararamdaman? Di ba pinalitan na yung hindi pa namin namimit simula nang maupo Hindi baka sabihin, baka biglang mag-message sa atin si Reyes Ray. Malamang alam niya yan. Pero kasi ang madalas nagpapadala ng istorya si Lieutenant Colonel Taktakan. Taktakan? Hindi, Taktakin. Sorry, nako. Taktakin. Taktakan. Kaso lang, ang pinadadala sa inyong mga press release ay sa ibang rehiyon. Ay, maganda nga yun. Kasi buong Calabarzon. Ako, pabor ko ron. Kasi buong Calabarzon, pabor ko ron. Okay lang yun. Favorable ako ron. At least ang nangyayari, kukuha natin yung mga balita galing sa ibang mga probinsya. Pabor ko ron sa ginagawa ni Taktakin. Taktakin. Baka mabulol na naman mamali na naman. Taktakin. Oo. Sabi ni nawala bigla yung message ni, babasahin ko na sana yung message ni Siyasat biglang nawala. At saka si Pector Raimundo, bumabati na magandang umaga si Boss Pector Raimundo dito sa Messenger pumatake. Si Boss Rapi Rico, good morning din. Ay bakit sa Messenger kayo nagpapadala at hindi rin sa si Mama Erwin Corpus, good morning. At siyempre sa Pangulo ng Pamamarisan Rizal Press Corps. Baka magtampo pag di natin nabati. Si Boss Neil Alcubero, yan. Si Francis Tiga, kanina nakatunghay din yan sa programa dito. Ngayon parang andyan pa rin siguro. Si Francis Tiga ng lungsod ng Caloocan. Pati si Asat Balita, nanonood din, pati si Tol Jojo Sikat, magandang umaga. At least habang naglalabay nagkakakwentuhan. Sino naglalaba ka? Si Tol Jojo Sikat. Naglalaba. Mukhang may problema yung nagkamali ng bili ng ng washing machine. Panlalaki ang nabili. Panlalaki ang nabili. Dapat paring Joe, ang bibilin mong palitan mo yan. Bumili ka ng washing machine na panbabae, huwag yung panlalaki.
Kasi pag panlalaki, ikaw lang mag-ooperate yan eh. Oo nga naman ano. Oo. Oh. Ay, banggitin ko lang ulit, si Mr. Ferdinand Benedicto, ha, nakatunghay din sa program natin yan, kasama nga si Joyce de la Peña, si Elijah Macapinla, si Francis Castro, si Donna Minjola, ay lugar pa ito ng Minjola, no? Naalala ko yung Minjola Massacre. Si Renme Lumigid, ang Team Alpha at Team Ugong Victory Global, at siyempre si Boss Francis Joseph. At pinababatid din nila, Felix, yung kanilang church. Magkakaroon pala ng Thanksgiving bukas, August 17. Yan ay sa pamumuno ni Pastor Proctoso Tinitigan at si Pastor Carmelita Tinitigan at ang head leader na si Jeron Lumigid. At ang kanilang ito'y gaganapin sa number 6058 Espeliciano, Barangay Ugong, Valenzuela City. Congratulations sa matagumpay ninyong Thanksgiving. No? Pasasalamat yan doon sa natamo ng kanilang church dahil dumadami yung kanilang mga kasapi at mga miyembro dahil doon sa mabuting mensahe na kanilang ipinabubatid sa ating mga kababayan. Speaking of pasasalamat, pasalamatan din natin. Okay. Yung kanina ang pinag-usapan natin, yung presidente ng ERMA, si Miss Litali, nag-message. Ano sabi? Hiwa-hiwalay ang message, kaya dapat i-check mo talaga. Sa Viber naman, sabi niya ka, Felix, nalimutan kong sabihin, Eastern Rizal Miners Association Pre-Medical and Dental Mission ngayon. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. August 16, ngayon nga. Sabado. Manawagan ka na. No? At yan ay kasalukuyan, yan ay gaganapin ngayong alas 8 ng umaga sa JFD Stadium, gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. Ayan. At sabi na, we will appreciate if you can attend. Thanks. Ay, malilit naman. Oo. Pero malapit-lapit yata si paring Edwin Moreno. Paring Edwin, baka gusto mong takbuhin, pasyal ka sa JFD Stadium, gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. At merong gaganapin ngayong alas 8 ng umaga hanggang alas 12 na Pre-Medical and Dental Mission ng Eastern Rizal Miners Association sa pangunguna ni Miss Litali. At hanapin mo, pagpunta mo ron si Miss Luisa Noche. Oo. Pag pupunta ka ron para hindi ka naman uhawin habang naglalakad. May magbibigay sa iyo ng tubig. At tama, medyo masama rin pakiramdam ni paring Edwin Moreno. Punta ka na rin doon, magpa-check up ka na rin. Sa gitnang Bayan 1, JFD Stadium. San Mateo, Rizal. Pwede na niyang dalhin yung kanyang kariton doon, di ba? Tama. May kaya pala ng kariton niya yon. Paring Edwin, kung nakamonitor ka, dumiretso ka na lang doon sa JFD Stadium sa gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal, doon sa ginaganap o gaganapin na ERMA Pre-Medical and Dental Mission. At hanapin mo si Miss Litali o kaya naman si Miss Luisa Noche. Para o kaya nandun naman yung kaibigan natin si Calari Garcia, sigurado magpapangita kayo ron. Ayan, bumalik yung message ni Siyasat Balita. Sabi niya, maraming nakikinabang sa pergalan dyan sa C6. Sa Taytay, Rizal. Positive pala yung information na pinarating sa iyo kanina, yung binasa mo. Positive pala. Ayan. Hindi ka na magdadalawang isip na ibulong kay Mayor. Positive pala. Kasi sabi ni Siyasat Balita, marami daw nakikinabang. Pero speaking of C6, nandyan din yung Sitio Siwang. Sitio Siwang. Yung Sitio Siwang na kinover natin dati na yung kanilang lupang sinasaka ay sinakop ng isang developer na kung tawagin ay Peace Be With You. Yun pala yun. Na nakipag-kolaborasyon sa isang Joda pa tawag doon? Kasi
Ano tawag doon? No, kasi pagka Tricycle Operator Drivers Association, TODA. TODA. Oo. Yung kung jeep yan, ang tawag dito sa amin yan, JODA. Kasi Jeepney Operator Driver Association. Yun, natandaan mo pa pala yun. At least ang sumakop ay peace be with you, yung sinasabi ng mga magsasaka, kaya sila ngayon ay walang peace of mind. Di ba pag sinabing peace be with you, parang ang kasunod niyan, yung mga namaalam na, yung rest in peace. Oo. Para magkahawig yan eh. Madalas yan pagka halimbawa mayroong namatay, no? Biglang makikiramay. Buong puso pong nakikiramay yung pamilya namin sa Namayapa. Nakikiramay po kami. Tapos yung iba naman, condolence. Yung iba naman, tapos may karutong na RIP. Pero yan, peace be with you, yung kanilang buhay, walang peace of mind. Walang peace of mind. Ano ba ginagawa ng ano? Punong-puno ng kaligaligan. So ngayon daw yan, yung medical mission ng Irma dyan sa bahagi ng San Mateo Rizal. Gano'n kaya karami ang magiging beneficiaryo. Haring Kalawit, takbuhin mo na lang. At total, meron ka namang kariton. Saglit lang, malapit lang sa kanila yun eh. Malapit lang pala eh. Hindi ka naman uulihin yan kasi alam mo naman na dala-dala mo lagi yung kalawit mo. At saka i-advise ko na rin dito kay Miss Litali at kay Miss Luisa Noche na ikaw ay papasal sa lugar para ikaw na yung mag-cover. Pero teka muna, meron pa tayong ilang mga bagay na pag-usapan. Kararating-rating lang nito. Ang oras nang dumating itong balita na to, ito yung oras. Tama, alas 7. Alas 7, pumasok yung balita. Anong oras na? 7:47. Alas 8 pala. Bagong-bago itong balita na to. Pero actually, press release kasi ito eh. Press release. Bagong balita ngayon, pero malamang kahapon pa nangyari yan. Kahapon pa kasi kahapon nagbisita ang Pangulo. Kailan ba? Kahapon pa ng makalawa, nagbisita ang Pangulo dun sa Peaceport sa bahagi ng Iloilo. Hindi ako nagkakamali sa Iloilo yun, At ngayon sa balitang yan, suportado raw ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez yung plano ni President Ferdinand Marcos Jr. Ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez siya yung nagpahayag ng suporta kay PBBM na planong pagtatayo ng 10 modernong peaceport para mapalakas yung food security. Yan. Sinabi rito ni Speaker Romualdez, iyon daw planong pagtatayo nga ng 10 peaceport ni Pangulong Marcos talagang maigpit nilang sinusuportahan at tiniyak nito na yung 20th Congress ay will judiciously deliberate on proposed appropriation para sa agro-fishery sector. Yun pala naman. Ayos naman pala. So, ibig sabihin, kasama ito dun sa pondo ng 2026. Yun, malamang yun ang paglalaanan. Sana naman makatagpo ng kontraktor na matino, Felix. Yun. Sana nga. Kasi DPWH pa rin yun. At sa ilalim nga ng National Expenditure Program, malaki-laki pala yung inallocate para sa agriculture sector. Para tiyakin yung food security. Tiyakin ang food security. Food security na, titiyakin pa. Para tiyakin na mayroong sapat na supply ng pagkain yung sa ating mga kababayan. At sinabi pa ni Speaker Romualdez na matapang na naglalayag ang mga mangingisda upang sila may uwing na may mga yamang dagat. At may ilako sa merkado ang kanilang mga tapang at tiyaga ay dapat na mabigyan ng angkop na suporta
mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng makabagong pasilidad. Ayun pala naman. Doon nga naman, ano? Kahinatnan. Siyempre, kung wala kang pasilidad para doon sa mga katulad yan, kung saan mo lang idaong yung mga huli mo, so walang direksyon, kumbaga. Kaya kailangan talaga magkaroon ng mga pasilidad para doon sa mga naghahanap buhay na mga kababayan nating mangingisda, para doon nila ibagsak yung kanilang mga huling isda. Sumisingot ako, yung palang kabilang mic ang napatay ko. kaya dinikrin eh. Oo. At kaugyan ka sa bagay na yan, kasi ang plano pala ng Pangulo, magkaroon ng mga, anong tawag dito, modernong fishport, bagong fishport na mayroong mga advanced technology, katulad ng cold storage facility, sa halip na mag-rehabilitate lang ng isa. Kasi kung halimbawa, fishport na luma, i-rehabilitate mo, ang gastos mo ron, para ka rin gumastos ng bago, yan o. Oo. O di gumawa ka na ng bago para at least may equip mo ng gusto ron. At least, may mga facilities na. Kasi ang nangyayari sa mga fishport ngayon, ang kumikita yung mga tindero ng ng yelo. Ayun naman, sinabi mo pa. Pero kung ito, may mga storage facility, hindi ka nabili ng yelo. Pero at least yung tindero ng yelo, hindi naman nalulugi yun. Nalulugi ba yun? Hindi, sabi nga kasi, magkakaugnay eh. Kasi pag nagtinda ka ng kakanin, may mga kasunod na diyan, magtitinda na rin ng palamig. Magtitinda na rin ng ganito. Di ba? Parang ganoon yan eh. So dahil mayroon kang ponduhan ng isda, siyempre may magtitinda ng yelo diyan. Magtatayo ng ang tawag na yung tagagiling ng yelo. Ang tawag diyan yan yung multiplier effect. Pag nagtayo ka ng isang negosyo, maraming susulpot na negosyo. Ang mga kagandahan niya, kung meron sariling storage, makakaasa ka na hindi masasayang yung mga hinuli ng ating mga mangingisda. Nakikipagbuno pa sa West Philippines yan, nakikipagabulan. Oo. Kaya lang, ingat-ingat kayo. Nagbabanggaan na yung mga barko dyan, baka kayo maipit. Baka maipit sa gitna, no? Baka kayo maipit sa gitna. Itong China, negligence nila, isinisisi sa mga natin, mga kapitan ng barko natin. Oo, yung banggaan nila gustong isisi sa, hindi gustong isisi. Pilit na isinisisi. Pilit talaga. Oo, sa Pilipino yung nangyaring banggaan sa kanila. Yung sabi nga ng iba kaya nga ayaw natin pagkwentuhan yung isda niyan. Sigurado makakarating tayo ng West Philippines yan Ito si kasama Dan Torbeles, sabi niya, nag-react sa binalita mo, sabi niya, ha. Hindi kaya drawing yan, mga box? Ni Makoy Dayonyor. Hindi, pupundohan na yan. Sabi niya, ang desisyon daw ng Pangulo, sabi ni Speaker Martin Romualdez, ang desisyon ng Pangulo na magtayo ng mga modernong cold storage facilities ay isang investment. Teka, may pumasok na naman ng message. Napindot ko Naghalo-halo Oo. Naghalo-halo. Diba, maalala ko, kaya, hindi na natin nabalikan pala yung Diba yung naging problema din ng mga magsasaka, yung sa kanilang mga ani, diba cold storage facilities din yung kailangan doon, na naisagawa na kaya yun? Saan lugar yun? Sa bahagi ng katulad ng Nueva Ecija, yung rice gunnery natin, di ba? Yung mga umaani ng mga sibuyas, kamatis, di ba? Panahon pag nag-ani, nangangabulok lamang kapag hindi na ibenta kaagad. Hindi, kasama yan doon sa kasama yan doon sa alokasyon, sa National Expenditure Program ng 2026. Kasama yan. So gagawin pa lamang. Hindi, kasi nga, nung binanggit yan, hindi pa kasama sa pondo. Nung nagkasagawa ng mga investigasyon. So, i-allocate ngayon yung pondo ron para sa susunod na taon. Kasama yan, mga post-harvest facilities. Parang sabay-sabay na. Pati naman yung ito naman, sa pangisdaan naman. Kasi katulad nga ng binabanggit ng Speaker of the House at ni Pangulong Marcos, sabi niya, napakahalaga nito para i-enhance yung pagtitiyak ng food supply natin at saka yung mga supply chain. Pagpapataas ng ekonomiya
at lalo na yung mga agricultural worker, ha? At matitiyak din na yung kanilang produce ay hindi masisira at makakarating sa lamesa ng hindi butas ang tiyan ng isda. Oo. Kasi minsan butas na yung tiyan ng isda kaya dinadaing na lang. Niraraying na lamang, sabihin sa amin. Niraraying na lamang, niraraying na lamang eh. Mahal pa naman pagka niraying na. Then naalala ko yung mga payo mo, tsaka nung ano ba yun? Inaanak mo. Doon sa Wawa sa Tanay. Sa Wawa, sa Morong. Kapag ang history pala ng mga isda, kapag nahuli, buwan na ang inaabot doon sa kanilang barko, tapos dadali mo sa pamilihan, may yelo, mga ganun-ganon. Kaya tama yung sinabi mo bilib ako ron Ngayon ko lang napag-aralan yun. Kapag ikaw pala bumili ng isda sa palengke, huwag muna ipaalis yung huwag mo palinis ng todo. Oo, kasi mawawala ang lasa, maglalasang saha. Ay, sabi naman ni Tol JC Javier, ayos kayo Bakit? Ayun, ayos kayo Hindi, nakikinig siya ngayon na nanonood. Okay, maraming salamat kay Mr. Javier. Kahit na paano, napagtsatsagaan nyo kami. Pero... ituloy natin. Kasi anong pagkakasabi ng Pangulo riyan? Ang sinasabi ng Pangulo, yun daw mga naturang puerto, yung bago yung peaceport na gagawin, ang makikinabang ay mahigit sa 2 milyong Pilipino, fisherman. 2 milyong magsasaka mamang isda Pilipino. At makakatulong din sa bansa na ano tawag dito, mapanatili yung peace dyan sa kapayapaan dyan sa sa karatig na bansa katulad ng Thailand, Vietnam, at saka magpapalakas din ang fishery industry. Kasi sisipagin kang manghuli kapag alam mo hindi mabubulok yung huli mo Pero alam mo ba, na yung gastos para sa improvement, ito, 885.14 million. Itong gastos sa Iloilo Peaceport. Ang panalangin ko na lamang dyan, sana nga makatagpo ng matinong kontraktor at yung implementor, sana naman ilaan talaga ang pondo ron na wag naman yun magiging 35 o 45% na lamang para doon sa proyekto at sigurado natin yan kapag ganyan ang mangyari ka, Felix. Abay, puro substandard yung mangyayari mga materialis dyan. Ayun pa naman, tubig alat yan. Kapag ginamitan mo ng substandard na mga bakal yan. Sandalit sunog. Sandalit mabulok sa alat. Pag hindi mo binalot ng makapal na semento yan, yung ng konkreto yung mga bakal na yan, abay, saglit lamang yan, mga kababayan ko. Sandalit, may message. Basahin ko yung message bago tayo kaugnay ito rin sa yelo. Sa Facebook ko kayo mag-comment yung gusto nyo, mas maganda. Messenger kasi itong comment Ayan. Anong sinasabing comment? Basa. Ayan. Maganda raw negosyo yung yelo. Bakit? Sabi niya, kahit maglagay ng storage sa cold storage, magandang negosyo yung yelo. Kasi mabili hindi. Mabili raw at hindi, ubos. sabi ni Ma'am Edma Guido, good morning sa inyong dalawa. Si Tita Elma, magandang umaga. Alam mo, ang daming storage si Tita Elma si Tita Elma ba yan? Tita Elma Guido, itong magaling na reporter ng Filipino Mirror to. Diba may binabangkit ka sa akin na mayroong kainan yan? Hindi pa ako nakakatingin. Tama-tama, may cold storage facility yan. Ganon? Kung kailangan mo ng mga murang baka, baboy, manok. Ako kalaban yun Magpaano ka na lang. Magpadala ka na lang sa sa rider. Ganon. Pwede tayo sa manok. Manok daw, sabi ng manggagamot. Manok, isda, yon. Pero pag mga red meat daw, huwag masyado. Medyo matanda na yung piyesa natin pagka red meat. Di, ang gawin mo, babarin mo muna sa suka. Sa suka, para mamutla.
Hindi naman. Hindi Pag-diskutahan naman natin magaling. yung paninda ni Tita Elma. Iniisip ko lang ito, mas matindi yung paninda nito, ano? Tama nga naman, ano? Pag nagtinda ka ng yelo, mabili at hindi, ubos. Ubos talaga yan. Walang panis yan, ano? At saka ano yan, Kapelex, walang pinag-iba yan. Sa namuhunan ka ng lugaw. Ang Bakit? lugaw, konti lang ang puhunan. Maubos at hindi, may tubo. Ang tubig, kahit ang yelo, tubig lang ang puhunan. Mabilit hindi. Mabilit Ubos. hindi, ubos pa rin. Hindi naman, ano, ganito. Pagtatawagan ka ni Tita El Magido niya, no? Ay, pero pagkakailangan mo ng mga sariwa pang mga karne, yan, manok, baboy, Ang layo naman eh. Baka. Kailangan Hindi ko nga. may riders pala yan. May rider naman eh. May rider, no? At mamimili ka sa pyesa. Ganon? Oo. Ay, teka, may humirit pa. Eto, may text pang isa, may humirit. Sabi niya, Humirit pa, ha? oo, trivia. Ano ang pinakamagaling na panghuli sa isda? Ay, kasi pinag-usapan ng isda, kaya ang daming sumasawsaw eh. Sa Facebook ko kayo mag-comment para ano. Anong pinakamagaling na panghuli sa isda? Sige nga, ikaw nga. Ano nga ang pinakamagaling na panghuli sa isda? Ang sabi nga, ang isda nahuhuli sa lambat. Oh. Nahuhuli sa paminglit. Oh. Pero mali eh. Ang isda nahuhuli ho sa dagat, sa tubig. Ay, pero ang tanong ay kung ano raw pinakamagaling na panghuli ng isda. Ang panghuli ng isda ay pain. Siyempre. Pagka wala kang pain, wala kang huli. Ito, may sagot siya sa baba. Ito. Ano Scroll. sagot? Yan. Scroll. Ayan. Mali yung pain, mali yung lambat, yung ano nung sinasabi mo eh. Ang pinakamagaling na panghuli sa isda ay sanro. Ay, tama. Pwede mong piliin ang buntot, pwede mong piliin ang ulo. Kapag galuto na, ano? Baka tiyan pa pipiliin. Oo nga naman, ano? Pwede pang lagyan ng gusto. Bigla ako nagutom na. Parang ang gusto mong yung sinigang na masarap yan. Apat naman ang Hindi naman magaling yun. Hindi pumasok na ganito. Anyway, at may no Serenity Chanko tayo ngayon at medyo nagdadrive yata si paring Renity Chanko, hindi yung nakapasok sa programa. Anyway, sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong araw na ito, teka muna ka Jimmy at tayo'y malapit-lapit ng magpaalam. Melvin, nasa na yung natin, yung station ID? Kailangan ko eh. At siyempre, exit na ako. Malapit na magpaalam. Yung Balitang Kongreso. Hindi ko kami ni Kapelix magpaalam kung saan man. Kami dito lang sa programa. Yan. Tama-tama naman kasama Jim at siguro anong tawag natin doon? Pasalamat na tayo doon sa mga nakasama natin sa loob ng 2 oras ngayong umaga ito. Marami sila. Marami yung mga tumunghay sa programa ng The Observer News. At marami salamat sa lahat. Yung grupo ni Ferdinand Benedicto. At saka yung kanilang Thanksgiving, sana naman malasahan namin yung masarap na handa ninyo. Yung Team Alpha at Team Ugong ng Victory Global sa bumuno ni, siyempre andyan si Boss Francis Joseph. Baka itong susunod na Sabado, Felix, medyo makapanayam natin tong mamang ito kaugnay doon sa kanilang inaalok na mga negosyo na pwede at pwede rin na gamitin para sa pangkalusugan natin. Ayun ang importante, yung pagpapagaling. At siyempre maraming salamat din kay Siyasat Balita, kay Dan Torbeles, kay Tol Jojo Sikat, kay Dan Torbeles, kay Tita El Magido. At ganun din kay humabol, si Kabayang Ready Resback. Si Kabayang Francis. Magandang umaga at happy listening. Paalam na tayo. Ayun, maraming salamat ka Felix at siyempre umuwi yung aming bunso na si Jinky dito sa aming tahanan at saka siyempre sa pangalan na rin ng lahat ng mga nakasubaybay sa aking may bahay, si Lolita Mauset, saka yung kasama naming nautusan, alaga namin si Jenny
De La Peña, ha? Kasama namin ngayon. Ako pa rin po sa inyong nakasama sa loob ng 2 oras. 2 oras kasi isa doon sa The Observer News sa Pusong Minero at saka dito sa Balitang Kongreso. Kasamang Jimmy Mausay na nagsasabi, tayo po'y gumawa ng mabuti sa ating kapal nang tayo po'y pagpalain ng poong may kapal. Maraming salamat at isang magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Okay, maraming salamat kasamang Jimmy. Siyempre, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa loob ng 2 oras sa amin po sa The Observer Pusong Minero at ngayon sa Balitang Kongreso. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, Felix Tambong, kung nagsasabi ng daigdig na ito ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado ng umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! Bye-bye kasamang Jim! Bye-bye. Salamat. Balitang Kongreso, kasama si Narneti Chanco at Felix Tambongko, tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Balitang DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM.